O gaano kahalaga na maging alerto sa mga oras na ito? Naisip mo ba kung ang lahat ng mga relihiyon na nagbabanggit kay Jesus o gumagamit ng Biblia ay talagang Kristiyano? Ang katotohanan ay maraming mga lobo na nakikilala bilang mga tupa tulad ng binalaan tayo ni Kristo. Ngayon pupunta tayo sa Unmask 5 na mga relihiyon na, bagaman tila Kristiyano sila sa unang sulyap, talagang lumihis ng ganap mula sa totoong pananampalataya. Binalaan tayo ng Diyos sa kanyang salita na dapat nating patunayan ang mga espiritu, 1 Juan 4:1, at may mabuting dahilan. Ang mga relihiyon na ito ay niloko ng milyong mga tao na nagdadala sa kanila sa mga kalsada na lumayo sa kaligtasan na si Hesukristo lamang ang maaaring mag-alok. Ang ilan ay gumagamit din ng Biblia, ngunit nag-twist sila at nagdaragdag ng kanilang sariling mga paghahayag na sumasalungat sa mga pangunahing turo ng pananampalataya. Nakatawid ka na ba sa mga miyembro ng mga relihiyon na ito? Marahil ay dinaluhan mo ang alinman sa iyong mga pagpupulong nang hindi alam na ang iyong mga doktrina ay mapanganib para sa iyong kaluluwa. O baka mayroon kang isang mahal sa buhay na nahulog sa mga mapanlinlang na paniniwala at tatanungin mo kung paano siya tutulungan. Ang video na ito ay ganap na mahalaga para sa iyong espiritual na buhay. Kung hindi mo nais na malinlang at nais mong protektahan ang iyong pamilya, kailangan mong malaman ang mga yimmo relihiyon na ito na nagkakilala sa kanilang sarili bilang Kristiyano, ngunit itinanggi ang mga pangunahing aspeto ng pananampalataya kay Jesus. Bigyang pansin ang wakas dahil ang matututunan mo ngayon ay maaaring may save ang iyong kaluluwa, at kung naniniwala ka sa kahalagahan ng pagkalat ng katotohanan, bigyan ng video na ito. Mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Ang pagbabahagi ng kaalamang ito ay maaaring makatulong sa isang tao na niloko ngayon. O gaano kahalaga na makilala ang pagitan ng kung ano ang tila totoo at kung ano ang talagang nakahanay sa salita ng Diyos. Ngayon ay galugarin natin ang isang relihiyon na sa unang tingin ay maaaring malito sa Biblia na Kristyanismo, ngunit talagang naglalaman ito ng mga doktrina na lumihis ng malaki mula sa itinuturo ng Biblia. Ang Mormonismo o ang simbahan ni Hesukristo noong mga huling araw ay itinatag noong 1830 ni Joseph Smith sa Estados Unidos sa isang oras na maraming naghangad ng mga espiritual na tugon. Inangkin ni Smith na nakatanggap ng mga pagbisita mula sa Diyos na Ama at Hesukristo, na sinabi sa kanya na ang lahat ng umiiral na mga simbahan ay mali. Anong pahayag? Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hinihiling na maihahambing natin ang bawat pagtuturo sa ipinahayag sa atin ng Biblia. Dahil ang 1 Thessalonica 9:21 ay nagpapaalala sa atin, suriin ang lahat, napanatili ang mabuti. At kapag sinusuri ang mga paniniwala ng Mormon, nakakahanap kami ng maraming mga puntos na bumangga sa mga pangunahing turo ng pananampalatayang Kristiyano na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang inspiradong salita. Ang pundasyon ng Mormonismo ay ang Aklat ni Mormon na ayon kay Joseph Smith ay isinalin sa mga gintong plato na natagpuan na inilibing na ginagabayan ng isang anghel na tinawag na Moroni. Ang aklat na ito ay isinasaalang ng mga Mormons bilang isang karagdagang pagsulat sa Biblia, napakahalaga o higit pa sa kanya. Gayunpaman, binabalaan tayo ng Biblia sa Apokalipsis 22:18-19 na hindi natin dapat idagdag o alisin ang anumang bagay sa salita ng Diyos. Sa katunayan, sinabi mismo ni Jesus, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi mangyayari. Mateo 24:35. Ang pagkakumpleto ng mga banal na kasulatan ay mahalaga para sa ating pananampalataya, sapagkat sa kanila matatagpuan natin ang lahat na kinakailangan para sa buhay at kabanalan, tulad ng itinuturo sa atin ng Diagang Pedro Binonhono. 3. Hindi ba kahanga-hanga na ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang kumpletong paghahayag sa Biblia? Hindi natin kailangang maghanap ng mga bagong paghahayag kapag mayroon tayong walang hanggang katotohanan na ipinahayag ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga propeta at mga apostol na pinili ng Diyos. Ang isa sa mga pinaka-problemang doktrina ng Mormonismo ay ang kanyang paglilihi sa Diyos. Hindi tulad ng pagtuturo sa Biblia na ang Diyos ay walang hanggan, makapangyarihan, sa lahat at walang saysay, itinuturo ng mga Mormons na ang Diyos ay dating isang tao sa ibang planeta na umabot sa pagka-Diyos kasunod ng mga prinsipyo ng Mormon.
Ang ideyang ito ay direktang sumasalungat sa mga sipi tulad ng awit na Imaita 2, kung saan nabasa natin, "Mula sa siglo hanggang sa siglo, ikaw ay Diyos." O Isaiah 43:10, "Bago ako, ang Diyos ay hindi nabuo at hindi rin ito susunod sa akin." Ang walang hanggan at hindi mababago na kalikasan ng Diyos ay isang pangunahing haligi ng pananampalatayang Kristiyano. Si Hesukristo, na isa sa Ama ayon kay Juan 10:30, ay nagpapatunay sa katotohanan na ito sa lahat ng kanyang pagtuturo. Kapag naiintindihan natin kung sino talaga ang Diyos, ang ating pagsamba ay nagiging mas malalim at ang ating tiwala sa Kanya ay pinalakas sapagkat alam natin na sumasamba tayo sa isang tunay na Diyos, hindi isang taong may mataas na tao. Sinusuportahan din ng mga Mormons ang mga nakakagulat na paniniwala tungkol kay Jesus at Satanas, na nagsasabi na ang dalawa ay mga kapatid na espiritual, mga anak ng parehong Ama sa langit. Ano ang kaibahan sa Biblia? Sa mga banal na kasulatan, si Jesus ay ipinakita bilang walang hanggang pandiwa na nasa simula ng Diyos at ay Diyos, Juan 1:2. Siya ang tagalikha ng lahat ng mga bagay, kasama na ang Los Angeles, na kung saan si Lucifer ay bago ang kanyang pagkahulog. Colosas 1:16. Malinaw. Dahil sa lahat ng mga bagay ay nilikha, ang mga nasa langit at sa mga nasa mundo, nakikita at hindi nakikita, maging mga ito, maging mga domain man, maging punong, guro, maging kapangyarihan, ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang buong pagka-Diyos ni Kristo ay mahalaga para sa ating kaligtasan sapagkat ang Diyos lamang mismo ang maaring magbayad ng presyo para sa ating mga kasalanan. Kapag naiintindihan natin kung sino talaga si Jesus, ang ating pananampalataya ay nakaugat sa katotohanan na ipinahayag ng Diyos, hindi sa haka ng tao. Marahil ang pinaka-nag-aalala na paglihis ng Mormonismo ay ang kanilang pagtuturo na ang mga tao ay maaring maging mga Diyos at pamahalaan ang kanilang sariling mga mundo, kasunod ng parehong landas tulad ng paglalakbay ng kanilang Diyos. Ang doktrinang ito ay nakalulungkot na sumasalamin sa unang tukso sa Hardin ng Eden, nang sinabi ng ahas kay Eva, "Ikaw ay magiging katulad ng Diyos." Genesis 3:5. Ang Biblia ay nagtatatag ng isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng lumikha at ng paglikha. Ipinapahayag ni Isaiah 43:10, "Ikaw ang aking mga saksi," sabi ni Jehovah, "at ang aking lingkod na pinili ko upang makilala mo ako at naniniwala at naiintindihan mo na ako mismo. Bago ako, ang Diyos ay hindi nabuo at hindi rin ito susunod sa akin." Ang pangakong ito ng Diyos ay sumasalungat sa pagpapakumbaba at pag-asa ng Diyos na itinuro ni Jesus. Ang kaligtasan, ayon sa Biblia, ay hindi binubuo ng pagiging mga Diyos, ngunit makipagkasundo sa nag-iisang tunay na Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para sa ating katwiran. Hindi ba sapat ang mabuting balita na ito? Nag-aalok ang Diyos sa atin ng kapatawaran, buhay na walang hanggan at pakikipag-ugnay sa Kanya, hindi ang maling pangako ng isang personal na pagka-Diyos. Gaano kahalaga ito, mahal na mga kapatid, upang malaman ang katotohanan na nagpapalaya sa atin? Ngayon ipinagpapatuloy natin ang aming espiritual na paglalakbay sa pamamagitan ng paggalugad ng ibang relihiyon na, bagaman ginagamit ang Biblia at nagsasalita tungkol kay Hesukristo, ay nananatiling may malaki mula sa pangunahing mga turo ng pananampalatayang Kristiyano. Ang mga saksi ni Jehovah ay itinatag sa pagtatapos ng ika-19 na siglo ni Charles Taze Russell na nagsimula bilang isang independyenteng eskolar ng Biblia, ngunit sa lalong madaling panahon binuo, napaka-partikular na interpretasyon ng mga banal na kasulatan. Ang nagsimula bilang isang maliit na pangkat ng pag-aaral sa Biblia sa Pennsylvania ay naging isang samahan sa mundo na may milyong mga tagasunod. Ngunit habang ipinapaalala nito sa amin ang dua mga taga-Korinto Allen B. Bartin, si Satanas mismo ay nagtago ng kanyang sarili bilang isang anghel ng ilaw. Sa makatuwid, hinihikayat tayo ng salita ng Diyos na suriin ang lahat ng mga bagay at mapanatili ang mabuti, paghahambing ng bawat pagtuturo sa katotohanan na ipinahayag sa Biblia. Ang mga saksi ni Jehovah ay gumagamit ng kanilang sariling bersyon ng Biblia na kilala bilang pagsasalin ng New World.
na binago upang suportahan ang kanilang natatanging mga doktrina. Halimbawa sa Juan 1:1, kung saan sinasabi ng karamihan sa mga pagsasalin na at ang pandiwa ay Diyos. Sabi ng kanyang bersyon, at ang pandiwa ay isang Diyos, na nagpapakilala ng isang hindi tiyak na artikulo na hindi umiiral sa orihinal na teksto ng Greek. Panganib na binabago ang salita ng Diyos. Babala sa amin ang Kawikaan 36, huwag mong idagdag sa iyong mga salita, kaya hindi mo kayo sinaway at matatagpuan ng sinungaling. Ang totoong pananampalataya ay batay sa ipinahayag ng Diyos, hindi ang nais sabihin ng mga tao. Itinuro sa atin ni Jesus na malaman ang katotohanan at ang katotohanan ito ay hindi nagbabago sa paglipas ng panahon o sa mga interpretasyon ng tao. Malinaw ang Biblia. Ang lahat ng banal na kasulatan ay inspirasyon ng Diyos at kapaki-pakinabang na magturo upang mag-redargrow, iwasto, magturo sa hustisya. 2 Timoteo 3:16. Ang isa sa mga pinakamakabuluhang pagkakaiba, iba ng doktrina ng mga saksi ni Jehovah ay ang kanyang pagtanggi sa pagka-Diyos ni Jesus. Kinumpirma nila na si Jesus ay nilikha ng Diyos bilang Arkanghel Michael na isang makapangyarihang nilalang, ngunit hindi ang Diyos ay nagkatawang tao. Gaano kalayo ito ang itinuturo ng Biblia? Sa Filipos 2:6 binanggit ni Pablo si Kristo. Alin, na nasa anyo ng Diyos ay hindi tinantya ang pagiging pantay sa Diyos bilang isang bagay na kumapit. Si Jesus mismo ay tinanggap ang pagsamba, Mateo 28:17, at pinatawad ang mga kasalanan, Marcos 2:7. Ay kumikilos na ang Diyos lamang ang maaaring gumanap. Noong Juan 8:28 idineklara ni Jesus, bago si Abraham ako, gamit ang parehong pangalan na ipinahayag ng Diyos kay Moises sa nasusunog na bush. Ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi isang menor de edad na teolohikal na detalye. Mahalaga ito para sa ating kaligtasan. Ang Diyos lamang ang maaaring magbayad ng walang hanggan na presyo para sa kasalanan ng sangkatauhan. Kung si Jesus ay hindi Diyos, ang ating pananampalataya ay itinayo sa buhangin. Ngunit salamat sa Diyos, malinaw na pinatunayan ng Biblia na kay Jesus, lahat ng kapunuan ng Diyos ay naninirahan. Colosas 2:9. Ang isa pang may problemang pagtuturo ng mga saksi ni Jehovah ay ang kanyang paniniwala na 144,000 katao lamang ang nasa langit, habang ang natitirang pagtitipid ay mabubuhay, magpakailanman sa isang lupang paradisyakal. Ang interpretasyong ito ay batay sa isang literal na pagbabasa ng Apokalipsis 7, 8 at 14. 1.13, mga sipi na nauunawaan ng karamihan sa mga eskolar ng Biblia bilang simbolikong na kumakatawan sa buong tao ng Diyos. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa isang malaking pulutong na walang masasabi sa lahat ng mga bansa at tribo at mga tao at wika na nasa harap ng trono at sa pagkakaroon ng kordero. Pahayag 7:9, si Jesus mismo ay nagsabi, sa bahay ng aking ama maraming mga tirahan. Pumunta ako kung gayon upang maghanda ng lugar para sa iyo. Juan 4:2. Hindi ba kahanga? Hanga na malaman na ang Diyos ay naghanda ng isang lugar para sa lahat na nagtitiwala sa Kanya? Ang kaligtasan ay hindi limitado sa isang tiyak na numero, ngunit magagamit para sa lahat ng naniniwala. 1:3:16. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa kaalaman ng katotohanan. 1 Timoteo 2:4. Tinanggihan din ng mga saksi ni Jehovah ang krus bilang isang simbolo ng Kristiyano na nagtuturo na namatay si Jesus sa isang patayong kahoy na walang crossbar. Ang posisyon na ito ay sumasalungat hindi lamang sa makasaysayang katibayan sa Roman crucifixion, kundi pati na rin ang malalim na espiritual na kahulugan na ibinibigay ng Biblia sa krus. Sumulat si Pablo, malayo mula sa akin hanggang sa luwalhati, ngunit sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Galatia 6:14. Ang krus ay kumakatawan sa perpektong sakripisyo ni Kristo, kung saan dinala niya ang ating mga kasalanan at pinagkasundo tayo ng Diyos. Bilang karagdagan, itinanggi nila ang pagkakaroon ng impyerno bilang isang lugar ng walang hanggang parusa sa kabila ng katotohanan na malinaw na uusapan siya ni Jesus sa mga sipi tulad ng Mateo 25:46 at pupunta sila sa walang hanggang parusa at ang matuwid hanggang buhay na walang hanggan
Ang pagtuturo sa pangwakas na paghatol ay isang mahalagang bahagi ng Ebanghelyo. Ang Diyos ay patas at ang kanyang hustisya ay nangangailangan ng kasalanan na parusahan. Ngunit sa kanyang dakilang pag-ibig, ipinadala niya ang kanyang anak upang ang lahat ng mga naniniwala sa kanya ay hindi makaligtaan, ngunit may buhay na walang hanggan. Tinatanggap ng tunay na pananampalataya ang lahat ng turo ng Biblia, maging ang mga bahagi na mahirap para sa atin na maunawaan o tanggapin. Nakatagpo ka na ba ng mga saksi ni Jehovah na humipo sa iyong pintuan? Ang pag-ebanghelyo nito ay maaring maging buwis at batay sa mga doktrina na lumihis ng malaki mula sa makasaysayang pananampalataya ng Kristiyano. Bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat tayong maging laging handa na ipakita ang pagtatanggol na may kaamuan at paggalang higit sa lahat na humihiling ng dahilan ng pag-asa sa iyo. 1 Pedro 3:3. Hindi sapat na malaman kung ano ang pinaniniwalaan natin. Dapat nating maunawaan kung bakit naniniwala tayo at kung paano ito naiiba sa ibang mga turo. Hinihikayat tayo ng Biblia na arbitrarily makipagtalo para sa pananampalataya na ibinigay sa mga banal. Judas 1:3. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong maging kombinasyon o walang respeto, ngunit ipinagtatanggol natin ang katotohanan ng may pagmamahal at katatagan. Alalahanin na ang aming layunin ay hindi upang manalo ng isang argumento, ngunit upang gabayan ang mga tao patungo kay Hesukristo na ang daan, katotohanan at buhay. Juan Bresson Prayer 6. Tinatawag tayo ng Diyos na mahalin pa ang mga hindi sumasang, ayon sa teolohikal, na nagdarasal upang ang banal na espiritu ay nagpapakita ng buong katotohanan na matatagpuan lamang kay Kristo Jesus, ang ating tagapagligtas. Ano ang isang pagpapala ay upang makilala ang pagitan ng katotohanan at pagkakamali. Sa mga oras na ito ng espiritual na pagkalito, ipinagpapatuloy namin ang aming paglalakbay sa pamamagitan ng mga relihiyon na, bagaman gumagamit sila ng mga Kristiyanong terminolohiya, lumayo sa mga pangunahing turo ng pananampalataya sa Biblia. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Church of Unification, na kilala rin bilang Moonism, na itinatag noong 1954 ni Sun Myung Moon sa South Korea. Ang kilusang ito ay lumitaw sa isang konteksto ng post-war, kung maraming tao ang naghahanap ng pag-asa at kahulugan sa gitna ng kaguluhan. Si Moon, isang karismatik at mapanghikayat na tao, ay nagsimulang mangaral na nakatanggap siya ng isang espesyal na paghahayag ni Hesukristo noong siya ay 16 taong gulang lamang. Ayon sa kanyang patutuo, tinanong siya ni Jesus na makumpleto ang misyon na hindi niya matatapos sa mundo. Ano ang isang bold at kabaligtaran na pahayag sa itinuturo sa atin ng Biblia, tulad ng paalala sa atin ng Galatia 1:8? Ngunit kung tayo kahit na o isang anghel mula sa langit ay magpahayag ng ibang ebanghelyo na naiiba sa inihayag natin, maging anathema. Ang nababahala sa turo ni Moon ay ang kanyang pahayag na isang bagong Mesyas na nagpapahayag na si Jesus ay nabigo sa kanyang misyon dahil hindi siya nagpakasal o nagtatag ng isang perpekto na pamilya. Ang pahayag na ito ay direktang sumasalungat sa salita ng Diyos na nagpapakita na perpektong tinupad ni Jesus ang kalooban ng Ama. Sa krus sinabi ni Jesus, natupok, Juan 19:30, na nagpapahiwatig na nakumpleto na niya ang gawaing pagtubos na gumanap. Tiniyak sa atin ang aklat ng Hebreo na si Kristo, na nag-alok ng isang solong sakripisyo para sa mga kasalanan, ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Hebreo 10:12. Malinaw ang Biblia. Si Jesus ay hindi nabigo. Siya ay nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan at ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng Ama na namamagitan para sa amin. Hindi ba hanga na malaman na mayroon tayong isang tagapagligtas na perpektong nakumpleto ang gawain ng ating kaligtasan? Sa loob nito maaari nating ganap na magtiwala dahil ang kanyang trabaho ay hindi kalahati o kailangang makumpleto ng anumang iba pang Mesyas. Naniniwala ang mga tagasunod ni Moon na siya at ang kanyang asawa ay ang totoong magulang ng sangkatauhan, isang bagong bersyon ni Adan at Eva na hindi nahulog sa kasalanan. Ayon sa kanilang doktrina, sa pamamagitan nila ang totoong pamilya ay itinatag na laging nais ng Diyos. Si Moon at ang kanyang asawa ay nagsagawa ng mga seremonya ng pag-aasawa ng masa
na sumali sa mga mag-asawa na madalas na hindi nakilala ang bawat isa bilang bahagi ng proseso ng pagpapanumbalik ng sangkatauhan. Ang pagtuturo na ito ay sumasalungat sa pagiging natatangi ni Kristo bilang ang tanging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at mga tao. Ang Biblia ay nagsasaad sa 1 Timoteo 2:4, sapagkat may isang Diyos lamang at isang solong tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at mga tao, si Hesukristo na tao. Ang aming pananampalataya ay batay kay Kristo, hindi sa anumang figura ng tao na nagnanais na maglaro ng isang Mesiyas na papel. Itinatag na ng Diyos ang landas ng pagkakasundo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang anak na nagbuhos ng Kanyang dugo para sa atin. Hindi natin kailangan ng espiritual na mga bagong magulang sapagkat mayroon na tayong direktang pag-access sa Ama sa Langit sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang isa sa mga pinaka-seryosong panganib sa doktrina ng Monism ay ang Kanyang pagtuturo sa orihinal na kasalanan. Taliwas sa turo ng Biblia na pumasok ang kasalanan sa mundo nang sumuway sina Adan at Eva sa Diyos sa pamamagitan ng pagkain mula sa ipinagbabawal na prutas. Genesis 3, itinuro ni Moon na ang orihinal na kasalanan ay sexual, ang bunga ng isang ipinagbabawal na ugnayan sa pagitan ni Eva at Satan na sinasabing kumuha ng pisikal na anyo. Walang batayan sa Biblia para sa kakaibang interpretasyong ito. Roma 5:12. Malinaw. Sa makatuwid, habang ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao at para sa kamatayan, sa gayon ang kamatayan ay ipinasa sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Inilarawan ng Biblia ang kasalanan bilang pagsuway sa Diyos, hindi bilang isang tiyak na sexual na kilos. Ang pagbaluktot ng doktrina ng kasalanan ay humahantong sa isang maling unawa sa kaligtasan na nagmumungkahi na ang pinagpala na pag-aasawa ay kinakailangan upang linisin ang linya ng tao. Ano ang kaibahan sa ebanghelyo ng biyaya na nagtuturo na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng mga ritual sa relihiyon o nakaayos na pag-aasawa? Ang Unification Church ay nagtataguyod din ng labis na mga donasyon bilang isang espiritual na kinakailangan na nagtuturo na ang pera na inaalok sa samahan ay tumutulong na linisin ang satanic lineage ng sangkatauhan. Maraming mga dating miyembro ang naiulat na pinindot upang magbigay ng malaking halaga ng pera o upang magbenta ng mga personal na pag-aari para sa kapakinabangan ng paggalaw. Ang pagsasanay na ito ay sumasalungat sa pagtuturo sa Biblia na ang kaligtasan ay isang malayang regalo mula sa Diyos na hindi mabibili ng pera. Tulad ng sinabi ni Pedro kay Simon ang salamangkero, ang iyong pera ay napatay sa iyo dahil naisip mo na ang regalo ng Diyos ay nakuha ng pera. Mga Gawa 8:20. Ang Diyos ay hindi interesado sa ating pera, ngunit sa ating mga puso. Binalaan tayo ni Jesus tungkol sa mga maling propeta na darating mga damit ng tupa. Ngunit sa loob ng mga ito ay mga lobo ng raptor. Mateo 7:15. Ang isang nagbubunyag na signal ng mga maling guro ay ang kanilang pokus sa mga material na nakuha sa ilalim ng pretext ng espiritualidad. Ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay nagpapalaya sa atin mula sa gayong mga manipulasyon at ipinapakita sa atin na ang biyaya ng Diyos ay hindi ibinebenta. Ang pahayag ni Moon na ang kanyang misyon ay upang makumpleto kung ano ang hindi nakamit ni Jesus ay marahil ang mapanirang pagtuturo ng kilusang ito. Hindi nabigo si Jesus. Perpektong nakumpleto ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng Ama. Ang kanyang mga huling salita sa krus, consummated, 1:90-30, kumpirmahin na nakumpleto ang gawaing pagtubos. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ang tiyak na katibayan ng kanyang tagumpay sa kasalanan at kamatayan. Sumulat si Apostol Pablo. At kung hindi tumaas si Kristo, walang kabuluhan ang ating pangangaral, walang kabuluhan ang iyong pananampalataya. Mga taga-Korinto, Femberg Serpert Forest, ngunit nabuhay muli si Kristo at ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos na namamagitan para sa atin. Hindi namin kailangan ng isang bagong Mesyas o isang bagong paghahayag. Ang pananampalatayang Kristiyano ay batay sa makasaysayang katotohanan na ang Diyos ay naging tao sa tao ni Hesukristo, nabuhay ng isang perpektong buhay, namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw.
Ang katotohanan ito ay ang pananampalataya na dating ibinigay sa mga banal, Judas 3, at hindi kailangang mabago, mai-update o nakumpleto ng sinuman. Kay Kristo mayroon tayong lahat ng mga bagay na kabilang sa buhay at kabanalan. 2 Pedro 1:3. Bakit titingnan natin sa ibang lugar kung ano ang mayroon na tayo na kumpleto dito? Napakaganda ng patuloy na paggalugad ng mga mahahalagang issue para sa ating pananampalataya. Ipinagpapatuloy namin ang aming espiritual na paglalakbay sa pamamagitan ng pagsusuri ng isa pang kilusang relihiyoso na, bagaman ito ay nagdadala ng pangalan ng Kristiyano, ay lumilipat sa mga pangunahing turo ng Biblia. Ang Christian Science ay itinatag noong 1879 ni Mary Baker Eddy, isang babae na, pagkatapos makaranas ng pagbawi na itinuturing niyang makahimalang matapos ang isang malubhang pagkahulog, ay nakabuo ng isang sistema ng mga paniniwala na pinagsasama ang mga elemento ng Kristyanismo na may metaphysical na mga ideya at positibong pag-iisip. Sumulat si Eddy ng isang libro na pinamagatang Science and Health na may susi sa mga banal na kasulatan na itinuturing ng mga tagasunod ng relihiyon na ito bilang autorisado bilang Biblia. Ngunit habang ipinapaalala sa amin ng mga kawikaan ang 30 May 6, ang bawat salita ng Diyos ay malinis. Huwag idagdag sa iyong mga salita upang hindi ka sinaway at matagpuan na sinungaling. Ang tunay na pananampalataya ay batay lamang sa salita ng Diyos, hindi sa mga interpretasyon ng tao na sumasalungat sa kanilang pangunahing mga turo. Itinuturo ng Christian Science na ang material na mundo ay isang ilusyon at na ang lahat ay espiritual lamang. Ayon sa doktrinang ito, bagay, kasalanan, sakit at kamatayan ay walang layunin na katotohanan, ngunit mayroon lamang sa pag-iisip ng tao bilang isang resulta ng isang maling pag-iisip. Ano ang kaibahan sa pagtuturo sa Biblia? Malinaw na pinatunayan ng Biblia ang katotohanan ng material na mundo na nilikha ng Diyos at tinawag na mabuti. Genesis 1. Si Jesus mismo ay nanirahan sa isang tunay na pisikal na katawan, nakaranas ng gutom, uhaw, pagod at sa wakas pisikal na kamatayan sa krus. Nagbabala si Apostol Juan, ang anumang espiritu na nagkukumpisal na si Jesucristo ay dumating sa laman ay mula sa Diyos. At ang bawat espiritu na hindi ipinagtapat na si Jesucristo ay dumating sa laman ay hindi sa Diyos. 1 Juan 4:2-3. Ang pagtanggi ng material na katotohanan ay hindi isang pagtuturo ng Kristiyano. Mas malapit ito sa sinaunang Gnosticism na matatag na nakipaglaban ang primitive church. Ang pananampalataya ng Biblia ay yumakap sa kapwa espiritual at material na katotohanan na kinikilala na ang Diyos ay nilikha pareho at na ang dalawa ay mahalaga sa kanilang pagtubos sa plano. Ang isa sa mga pinaka-mapanganib na pagkakamali ng agham na Kristiyano ay ang kanyang pagtanggi sa katotohanan ng kasalanan at sakit. Ayon kay Eddy, ang mga ito ay simpleng mga pagkakamali ng mortal na pag-iisip na maaaring maiwasto ng tamang pag-unawa sa Diyos. Ang pagtuturo na ito ay direktang sumasalungat sa salita ng Diyos na nagsasabi sa atin, kung sasabihin natin na wala tayong kasalanan, niloloko natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. 1 Juan 1:8. Malinaw ang Biblia tungkol sa katotohanan at kabigatan ng kasalanan na naglalarawan nito bilang isang universal na kalagayan ng tao na nangangailangan ng banal na lunas ng krus. Si Jesus ay hindi lamang dumating upang turuan tayo na mag-isip ng tama. Dumating siya upang mamatay para sa ating tunay na mga kasalanan at muling pagkabuhay para sa ating katwiran, tulad ng sinabi ng mga Romano 8. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin kung saan ang pagiging makasalanan pa rin namatay si Kristo para sa atin. Ang pagtanggi ng kasalanan ay hindi isang landas sa kalayaan sa espiritual, ngunit isang balakid na makaranas ng tunay na pagpapalaya na dumarating lamang sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Marahil ang nakababahala na aspeto ng Christian Science ay ang kanyang pagtanggi sa Maginoo na gamot na nagtuturo na ang pagdarasal at pag-unawa ng Diyos ay sapat upang pagalingin ang lahat ng mga sakit. Maraming mga tagasunod ng relihiyon na ito ang tumanggi sa mga kinakailangang medikal na paggamot. Kung minsan ay may mga trahedya na kahihinatnan, lalo na pagdating sa mga bata, habang ang Biblia ay tiyak na nagpapatunay sa kapangyarihan ng panalangin at katotohanan ng banal na kalusugan,
Hindi ito nagtuturo sa amin na tanggihan ang magagamit na tulong medikal. Si Lucas, ang may akda ng ikatlong ebanghelyo at ang aklat ng katotohanan ay isang doktor, Colosas 4:14, at pinayuhan ni Paul si Timoteo na kumuha ng alak para sa kanyang madalas na sakit, 1 Timoteo 5:23. Kinilala ni Jesus mismo ang papel ng mga doktor nang sinabi niya, ang malusog ay hindi nangangailangan ng doktor, ngunit ang may sakit, Marcos 2:70. Ang pananampalataya sa Biblia ay hindi sumasalungat sa panalangin sa gamot, ngunit kinikilala na ang Diyos ay maaaring gumana kapwa sa pamamagitan ng makahimalang paraan at sa pamamagitan ng agham medikal na pinayagan niya ang mga tao na umunlad. Ang Christian Science ay lumihis din mula sa makasaysayang Kristiyanong pananampalataya sa paglilihi ni Jesus. Hindi sila naniniwala sa buong pagka-Diyos ni Kristo bilang pangalawang tao ng Trinidad, ngunit nakikita nila ito bilang isang maliwanagan na guro na nagpakita ng kapangyarihan ng tamang espiritual na pag-iisip. Para sa kanila, ang Kristo ay higit na isang banal na prinsipyo kaysa sa isang tao. Ang pangitay na ito ay sumasalungat sa malinaw na pagtuturo sa Biblia kung sino si Jesus. Ipinapahayag ng Juan 1:14, sa simula ito ay ang pandiwa, at ang pandiwa ay kasama ng Diyos, at ang pandiwa ay Diyos, at ang pandiwa na iyon ay ginawang laman at pinaninirahan sa atin. Ang Colossus 2:9 ay nagpapatunay na kay Kristo, lahat ng kapunuan ng mga Diyos na naninirahan. Ang pagka-Diyos ni Jesus ay hindi isang menor de edad na teolohikal na detalye. Mahalaga ito para sa ating kaligtasan. Tanging ang Diyos mismo ang maaaring magbayad ng walang hanggan na presyo para sa ating mga kasalanan. Bilang C.S. Lewis, si Jesus o isang sinungaling, isang lunatic o eksaktong nagsabi na siya ay ang Panginoon. Walang puwang upang makita ito bilang isang guro sa moral o isang halimbawa ng positibong pag-iisip. Sa wakas, itinanggi ng Christian Science ang pisikal na muling pagkabuhay ni Kristo, na binibigyang kahulugan ito bilang isang espiritual na demonstrasyon kaysa bilang isang tunay na kaganapan sa kasaysayan. Para sa kanila, ang muling pagkabuhay ay nangangahulugang ang pagtaas ng pag-iisip ng tao. Gayunpaman, iginiit ng Biblia ang pisikal na katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran sa mga alagad, Juan 20:27, at kahit na kumain ng isda upang ipakita na hindi ito isang espiritu, Lucas 24:42-43. Sinusulat ni Pablo sa mga taga-Korinto 15:14, at kung hindi tumaas si Kristo, walang kabuluhan ang ating pangangaral, walang kabuluhan ang iyong pananampalataya. Ang pisikal na muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pundasyon ng Kristyanismo, ang tiyak na patunay na siya ang nagsabing at na ang kanyang sakripisyo para sa ating mga kasalanan ay tinanggap ng Diyos. Kung walang isang tunay at makasaysayang pagkabuhay na mag-uli, wala tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ngunit salamat sa Diyos, tunay na nabuhay muli si Kristo, at iyon ang dahilan kung bakit maaari tayong magkaroon ng buong kumpiyansa na mabubuhay din tayo upang makasama siya magpakailanman. Ang pag-asang ito ay hindi batay sa isang positibong pag-iisip o isang pag-unawa sa metapisiko, ngunit sa makasaysayang katotohanan na ang libingan ay walang laman at si Jesus ay lumitaw na buhay sa kanyang mga tagasunod. Binabago ang kanilang buhay at binabago ang kurso ng kasaysayan ng tao. Ang papuri ay ang Panginoon para sa kanyang katapatan kapag ginagabayan natin tayo sa paglalakbay na ito ng espiritual na pag-unawa. Ngayon, ang aking mga mahal na kapatid, susuriin natin ng may pag-ibig at pag-aalaga sa mga turo ng ikapitong araw na Adventist Church. Ngunit bilang paalala sa atin ng 1 Thessalonica 5:21, dapat nating suriin ang lahat at mapanatili ang kabutihan. Kaya tinutugunan namin ang temang ito ng may bukas na puso, ngunit palaging nakaangkla sa hindi mababago na katotohanan ng salita ng Diyos. Ang ikapitong araw na Adventist Church ay lumitaw mula sa isang pangkat ng mga mananampalataya na masidhi na inaasahan ang pagbabalik ni Kristo noong 1844, batay sa kalkulasyon ni William Miller. Kapag nabigo ang hula na ito, ang isang maliit na grupo ay muling nag-interpret ng kaganapan na nagbibigay ng pagtaas sa alam natin ngayon bilang Adventism. Kabilang sa mga pioneer ng kilusang ito ay si Ellen G. White.
na ang mga pangitain at mga sulatin ay naging pangunahing para sa teolohiya ng Adventista. Bagaman inaangkin ng mga Adventista na ibase lamang ang kanilang mga paniniwala sa Biblia, sa pagsasanay, ang mga sinulat ni White ay may halos katumbas na autoridad sa mga banal na kasulatan para sa maraming mga tagasunod. Ito ay nagpapaalala sa amin ng babala ng Apocalypse 22:18-19 sa hindi pagdaragdag o pag-alis mula sa makahulang salita. Ang Biblia ay sapat para sa lahat ng doktrinang Kristiyano at kasanayan. Tulad ng 2 Timoteo 3:16-17 ay tinitiyak sa atin, ang lahat ng banal na kasulatan ay inspirasyon ng Diyos at kapakipakinabang na magturo, mag-redargrow, upang iwasto, magturo sa hustisya, upang ang tao ng Diyos ay perpekto, ganap na handa para sa bawat mabuting gawain. Ang isa sa mga natatanging aspeto ng Adventist na doktrina ay ang diin nito sa pagsunod sa Sabado bilang Sabat. Habang ang karamihan sa mga denominasyong Kristiyano ay sumasamba sa Linggo, iginiit ng mga Adventista na ang ikapitong araw Sabado ay nananatiling araw ng araw na iniutos ng Diyos. Habang totoo na noong Sabado ay itinatag sa paglikha at muling nakumpirma sa 10 utos, dapat nating maingat na isaalang ang turo ng bagong tipan tungkol sa paksang ito. Ang Apostol Pablo ay sumulat sa Kolosas 2:6-19, sa makatuwid, walang sino mang humatol sa iyo sa pagkain o inumin o sa mga tuntunin ng pista opisyal, bagong buwan o mga araw ng pahinga. Ang lahat ay isang anino ng darating. Ngunit ang katawan ay kabilang kay Kristo. Si Jesus mismo ay nagpahayag na ang anak ng tao ay Panginoon kahit na sa Sabath. Marcos 2:28, na nagpapahiwatig na siya ang katuparan at sangkap ng kung ano ang kinatawan ng Sabado. Natugunan ng primitive na simbahan ng unang araw ng linggo, Gawa 27, Barnabasir mga taga-Korinto 16:2, na ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Kristo. Habang ang pag-obserba ng isang araw ng pahinga ay matalino at pakinabang, hindi tayo dapat mahulog sa legalismo tungkol sa kung anong tiyak na araw ito. Ang isa pang kontrobersyal na pagtuturo ng mga Adventista ay ang doktrina ng paghuhusga sa pananaliksik. Ayon sa paniniwala na ito, mula noong 1844, sinuri ni Kristo ang mga talaan ng buhay ng bawat tao upang matukoy kung sino ang maliligtas. Ang doktrinang ito ay walang malinaw na suporta sa Biblia at tila sumasalungat sa seguridad sa kaligtasan na inaalok ng Biblia sa mga mananampalataya. Sinabi ni Juan yan sa 3:24, "Tama ng katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang naririnig ang aking salita at naniniwala ang isa na nagpadala sa akin ay walang buhay na buhay, at hindi siya darating sa pagkondena, ngunit siya ay nawala mula sa kamatayan hanggang sa buhay." Sinasabi ng Roma chapter 1, ngayon kung gayon, walang pagkondena para sa mga kay Kristo Jesus. Ang ideya ng isang patuloy na paghuhusga sa pananaliksik ay maaaring lumikha ng pagkabalisa at kawalan ng katiyakan tungkol sa kaligtasan. Kapag tiniyak sa atin ng Biblia na ang ating kaligtasan ay sigurado kay Kristo kung inilalagay natin ang ating pananampalataya, ang interpretasyong ito ay hindi lamang kulang sa isang solidong batayan sa Biblia, ngunit maaari ring hikayatin ng isang naghahati na saloobin sa ibang mga Kristiyano. Ang tatak ng hayop sa Apocalypse ay nauugnay sa pagsamba sa isang anti-Christian system, hindi sa tiyak na araw ng pagsamba. Nanalangin si Jesus para sa pagkakaisa ng kanyang mga tagasunod, 1 Timothy 21. At hinikayat tayo ni Pablo na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa bond of peace, mga taga-Efeso 4:3. Dapat tayong mag-ingat na huwag hatiin ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng mga isyu na hindi mahalaga para sa kaligtasan. Sa wakas, maraming mga Adventista ang sumusunod sa mga paghihigpit sa pagdidiyeta batay sa mga batas ng lumang tipan, lalo na ang pag-iwas sa pagkain na itinuturing na marumi sa Levitico. Gayunpaman sa bagong tipan, ipinahayag ni Jesus ang lahat ng mga pagkain na malinis, Marcos 7:19, at nakatanggap si Peter ng isang pangitain na nagpapatunay dito, Gawa 10:9-16. Sumulat si Pablo sa Roma 14:14, "Alam ko at nagtitiwala ako sa Panginoong Jesus na walang marumi sa kanyang sarili.
Ngunit para sa mga nag-iisip ng isang bagay ay marumi, para sa kanya ito. Habang ang isang malusog na dieta ay mahalaga para sa pangangalaga ng ating katawan bilang isang templo ng banal na espiritu, hindi tayo dapat gumawa ng mga paghihigpit sa pagkain ng isang bagay ng hustisya o kaligtasan. Ang mga minamahal na kapatid, kapag sinusuri ang mga turo na ito, tandaan na ang ating pangunahing diskarte ay dapat na si Hesukristo at ang kaligtasan na inalok niya sa atin sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, tulad ng sinasabi ng Efeso 2:8-9, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa iyo, sapagkat ito ang regalo ng Diyos, hindi para sa mga gawa upang walang sino mang glories. Habang ang mga Adventista ay nagbabahagi ng maraming pangunahing paniniwala sa iba pang mga Kristiyano, dapat tayong maging matulungin sa mga doktrina na maaaring ilihis ang ating pansin mula sa pagiging simple at sapat ng Ebanghelyo. Naway gabayan tayo ng banal na espiritu ng lahat ng katotohanan at panatilihin tayong matatag sa pananampalataya na ibinigay sa mga banal. At narito kami dumating kasama ang mga imo-relihiyon na tila Kristiyano ngunit hindi sila. Alin sa mga ito ang nagulat sa iyo? May kilala ka bang isang bahagi ng alinman sa mga pangkat na ito? Iwanan mo sa akin ang iyong karanasan sa mga komento. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo na mas maunawaan kung paano makilala ang katotohanan sa Biblia, huwag kalimutan na magustuhan at ibahagi ito sa mga maaaring nangangailangan ng impormasyong ito. Tinatawag tayo ng salita ng Diyos na laging maging handa upang ipagtanggol ang ating pananampalataya ng may kaamuan at paggalang. At kung nais mong palalimin ang higit pa sa mga isyong ito, inire-rekomenda kong makita ang aming susunod na video tungkol sa 7 signal upang makilala ang isang maling doktrina na lilitaw sa screen ngayon. Pagpalain ka sana ng Diyos at laging panatilihin ka sa iyong katotohanan. Ako ay isang frame at nakikita ka sa susunod na video.